grabe, dalawang matinding dagok ang umabot kay Sara Duterte, ha? Ha? Ano kayang reaksyon niya sa dalawang pangyayaring ito? Ngayon lang yan, magkasabay. Ang una, ngayong araw, dinesisyonan ng House of Representatives yung proposed budget ng Office of the Vice President na 900 million, hindi inapruban ng House of Representatives. Yung budget ng Office of the Vice President ng 2025 ngayon na 733 million ba yun? Yun na lang muna. Yun na lang ang ibinigay kay Sara. Bakit? Hindi siya uma-attend eh. Sabi nga ni Leila de Lima, yan ang penalty sa kanya, sa kanyang pagiging bratinela. Yan mga kabunyog. Kaya ang unang matinding dagok na tumama ngayon, binawasan ang budget niya. 900 plus million ang budget request, ang inaprubahan, balik sa kung ano ang budget niya ngayong taon. 733 million. Yun ang una. Ang pangalawang dagok na tumama sa kanya ngayon kay Sara Duterte, nilabas ng ICC, Pre-Trial Chamber 1, ang desisyon nito sa request for interim release ng kanilang abogado na si Kaufman, unang kampo ng Duterte. Yung request para sa interim release ng kanyang ama na inaasahan nila. Maraming beses nilang sinasabi nila Sara na halos nakakasigurado na sila na magagrant ang interim release. Kasi mayroon na silang nakuhang bansa na tatanggap. Ngayon, ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, unanimous yung tatlong huwes. Denied, rejected sa madaling sabi. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ewan natin kung anong magiging reaksyon ni Sara Duterte dyan. Wala pa akong nababasang reaksyon ni Sara. Mayroong reaksyon na si Roque, si Pulong, si Kaufman. So, mayroon na yung tatlo, mayroon na akong nabasa. Pero si Sara wala pa. Sigurado. Alam naman natin si Sara, pikon yan, mainitin ang ulo niya. Ang boto pa naman, 4 lang. Sa dinami-dami ng kongresista sa Kamara, 4 lang ang kumampi kay Sara. Pati yata si Gloria Arroyo hindi bumoto para sa kanya. Tiningnan ko yung resulta ng botohan. Mga kabunyog. 317 yata yun. Basta sigurado ako 4 lang yung bumoto na kasi ang nag-motion si Congresswoman Leila de Lima, siya ang nag-motion na wag nating aprubahan itong budget ng Office of the Vice President na 900 plus million. Ibalik lang natin sa budget niya. Kung anong budget niya ngayong taon, yan lang. Walang increase. Bakit? Pinapatawag si Sara, siyempre magdidepend siya ng kanyang budget sa Kamara. Hindi sinisipot. Kaya sabi ni Leila de Lima, kabastusan ito. Hindi niya nire-respeto ang Kamara. And yet umaasa siya, nagtataasan ang budget niya. Kapag pinagbigyan natin ito, hindi natin siya tinuturuan ng leksyon. Para tayong nasa isang bahay na yung anak ay brat. Sutil. Dinidisiplina ayaw pa disiplina sa kanyang magulang. Kaya ang dapat gawin ng magulang, sabi nga bawasan daw ng baon. Yan yun. Ang mga kongresista lang na kumampi kay Sara na wag namang gawin ang ganon, siyempre, si Marcoleta. Pangalawa, si Ungab. Kasi kababayan niya si Ungab. Ang pangatlo, si Congressman Suntay. At yung pang-apat, Brasal ba yun? Yung congressman ng bagong henerasyon party list. Yun lang yung 4. Sino ang dapat sisihin dyan? Si Sara Duterte din. Ang problema kasi kay Sara Duterte o sa mga Duterte, masyadong mayabang na. Feeling entitled na sila. Para sa kanila, hindi sila sanay sa dumadaan sa pakiusap.
Hindi sila sanay sa ganun. Kasi nasanay sila na hawak nila ang kapangyarihan ng Davao. Lahat ng gusto nila sa Davao nasusunod. Yan ang matagal silang ganun. At nung naging presidente si Duterte, ganun din. Pati pagpapatay ng tao, nagawa nga nila eh. Pati pagpapakulong kilala, pagpasara sa ABS-CBN, nagawa nila. Pagtanggal kay Chief Justice Sereno, nagawa nila yan. Nasanay na sila sa ganyan. So ang problema ngayon, si Sara Duterte, ano talaga siya? Brat. Ngayon, pupunta ba siya sa kamera para makiusap? Hindi niya gagawin yun. O di sige, kung ayaw mo, o di sige, hindi tataasan ang budget mo. O yan. Nakakuha siya ng katapat. Nandun sila Laila de Lima, o nandun sila yung Makabayan Black, si Chil Jukno. O di ano yun, nakakuha siya ng katapat. Sino ang sisisihin? Siya. Kasi wala siyang humility, wala siyang pagpapakumbaba. Kaya kung mayroon mang sisisihin dyan sa budget niya na binawasan sa kamera, kasalanan niya yan. Hindi siya marunong magrespeto. Para sa kanya, kung ano ang gusto niya masunod yan. Kung ayaw niyo, diwag. O ganun. Ganun ang ugali ni Sara Duterte. Ngayon, pagdating naman doon sa interim release ng kanyang ama, si Sara Duterte rin ang masisisi doon. Alam nyo ba mga kabunyog, mga kababayan, ang sinight ng ang sinight ng ICC? Ang sinight ng ICC na mga basihan, bakit dininay ang request? Yung mga sinabi ni Sara Duterte. Nag-backfire lahat. Kaya si Sara Duterte na naman ang babalikan. Bakit hindi na-aproban ang kanyang nabawasan ang kanyang budget? Bakit na dahil sa kanyang ugali na brat siya. Yung pag-deny, pag-reject ng interim release ng kanyang ama, si Sara Duterte na naman ang may malalaking pananagutan. Bakit? Marami siyang sinasabi. Kung makapagsalita siya, hindi niya pinag-iisipan. So, yun ngayon. Ang sabi ng ICC, ganito. Okay, di ba sinabi nila may nakuha na silang bansa na mag-host. Sabihin na nating the Netherlands. O ngayon, ang sabi ng ICC, assume kung mayroon mang bansa na magre-receive, tatanggap kay Duterte. Sinabi ng kanyang anak, si Sara Duterte ang nagsabi noon, na ang gusto ng kanyang ama kapag na-release siya ay makauwi ng Davao City kasi doon niya gustong tumira. Yun ang kanya talagang gustong mangyari. Yun lang daw ang kita nyo na. So sabi ng ICC, kahit i-release natin to, at mayroong bansang tatanggap sa kanya, posible itong tumakas doon sa bansang tatanggap. Kasi talagang ang gusto niya makabalik ng Davao City. O yun. Yan ay galing mismo sa kanyang anak na vice presidente. Sinabi yun. Kaya nakita nyo na ngayon. Kaya yung mga lumalabas sa bibig nila, yun ang ginagamit. Laban din sa kanila. Kasi ang sinabi nila, basta i-release lang, i-house arrest lang sa the Netherlands, okay na yan. Ay hindi ganun eh. Sinabi ni Sara Duterte na ang gusto ng kanyang ama, kapag na-release, uuwi ng Davao. Yun. Di anong ibig sabihin nun? Yung sinasabi nila Kaufman na hindi ito flight risk, hindi ito tatakas, malayo yun. Kasi ang sinabi mismo ng kanyang anak at ang tinutukoy si Sara Duterte, kapag na-release, ang gusto ng kanyang ama ay uuwi sa Davao. Yun. So sinong nagsabi niya? Si Sara Duterte. Yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? At yung sabi ni may binanggit pa si Sara, itatakas nila. Nagsabi rin ng ganun si Sara. Kaya ang dito, sabi ng ICC, hindi, mahirap itong palayain. Mahirap itong ipagpigyan ng interim release. Yung flight risk niyan, mahirap. Kasi yung mga sinasabi ng kanyang anak, Vice President yan. At saka marami siyang connections, marami siyang impluensya. Magagawa niya ang gusto niya. Once na i-release siya, kahit may bansa na mag-host, gagawin nila ang gusto nilang mangyari. At pag nakauwi yan ng Davao, hindi mo na yan mapapatawag.
hindi mo na yan mapapatawag sa ICC. Yun ang ano. Sino ngayon ang pinagmumulan ng ano? Sino ngayon ang nagiging mga dahilan ng mga problemang ito? Si Sara. Kaya kung ngayong araw, may dalawang matinding dagok na tumama kay Sara, dubli dagok. Ang una, nabawas ang budget niya sa Kamara. Pangalawa, denied ang interim release ng ama. Malaki ang si Sara din ang sisisihin dyan. Unang-una, bakit binawasan ang budget niya? Hindi siya marunong magrespeto. Hindi niya nirespeto ang Kamara. O sige, ayaw mong irespeto. O sige. Yan yun. Pagdating naman sa ICC, ang sabi ng ICC, hindi sabi, yung sinasabi nyo na hindi tatakas si Duterte, ay di ba sinabi na pag nakarelease na siya, ang gusto niya ay makauwi ng Davao. Ang gusto niya ay makauwi ng Davao. Ay ang problema nga, hindi naman siya papayagan na makauwi ng Pilipinas. Kasi ayaw naman ng gobyerno ng Pilipinas. Yung Senado lang naman ang nagsabi. Okay. So kung hindi siya papayagan na makauwi sa Pilipinas, dun lang siya sa the Netherlands, anong gagawin niya? Di tatakas. Kasi sinabi ni Sara Duterte yon na ultimately, ang gusto talaga ng kanyang ama ay makauwi na sa Davao. Yun. Kaya wala. So ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Kaya yung dapat itong si Sara mag-control-control ng sinasabi. Mag-control-control ng sinasabi. Kasi nagagamit din sa kanila. Ultimately, nagagamit sa kanila. Hindi mo maintindihan eh. Makikiusap ka sa ICC. Makikiusap ka. Kasi alam mong ang makapangyarihan ngayon sa kanyang ama ay ang ICC. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi nila kontra sa ICC. Yan na ngayon ang nangyayari sa mga kabunyog, mga kababayan. So, ang sana dito, matuto rin sana si Sara Duterte na magpakumbaba. Magpakumbaba. Ikaw yung, hindi mo naman pera yan. Pera yan ng taong bayan. Mabuti kung pera mo yan. Di wag ka nang makiusap, pera mo yan eh. O ngayon, magre-request ka ng budget sa opisina mo. Kaninong pera yan? Sa taong bayan. Sino ang binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan para yung ating ahente na mag-decide? Yung House of Representatives, sila yung ating kinatawan. So dapat makiusap siya sa ating mga kinatawan. Makiusap siya doon. Kasi yung ating mga kinatawan, yung House of Representatives, yan yung kinatawan natin. Hihingi siya ng budget sa opisina niya. O sige, parang ganito, sa atin ba siya hihingi? Dapat sa atin siya hihingi. Pero sinabihan natin, okay, kausapin mo na lang yung aming mga representatives nandyan sa Kongreso, doon ka na lang magpaliwanag ng budget mo. Hindi siya umaatin. So ano ngayon nangyari? Binawasan ang budget niya. Tapos sasabihin na naman ng mga DDS tulad ni Cyril Diamante, inaapi si Sara. Sasabihin na naman nila Cyril Diamante, inaapi si Sara Duterte. Nasaan ngayon ang pang-aapi dyan? Mayabang ka eh. Huwag kang mayabang. Ikaw yung nagre-request ng budget, makiusap ka. Ipaliwanag mo. Kaya ang nangyari dito, bihira yan ang mangyari. Bihira yan ang mangyari. Imagine niyo, sa dami-dami ng kongresista, nung tinanong ang mga kongresista, ano sa tingin nyo? Igagrant ba natin ang budget request ng OBP? O sasang-ayunan natin ang motion ni Leila de Lima na wag nating itaas ang budget? Kung ano lang yung budget niya ngayong taon, yun na lang yun. Alam nyo, ang sinunod ng mga kongresista, yung motion ni Leila de Lima na disiplinahin si Sara Duterte. Para siyang brat na dapat madisiplina ng magulang. Yun. Nung nagbotohan na, 4 na kongresista lang ang hindi umapprove. Si Ungab ng Davao City, si Marcoleta na anak ni si Paulo Marcoleta na anak ni Rodante, si Suntay ng Quezon City, saka yung Brasalyata yon, yung sa bagong henerasyon. Lahat ng kongresista sumuporta dun sa motion na yon. Ibig sabihin, ininsulto mo kasi yung Kamara eh. Grabe naman ang insulto. Di ba? Ano ito? Pagdating naman sa ICC, nakikiusap ka sa ICC, ibigay ang interim release. Tapos kung ano-anong mga sinasabi mo, inaatake nila ang ICC. Di ba?
kung ano-anong sinasabi nila kontra sa ICC. Hindi naman talaga nila nirerespeto ang ICC. O tapos nagsasabi pang, pag nakalaya yan, babalik yan sa Davao kasi gusto niya talagang makauwi sa Davao. Imagine niyo yan. Paano kung i-grant na release dun sa Netherlands? O anong mangyayari? O di gagawin din nila ang lahat makabalik ng Davao? Kasi yun yung gusto talaga ni Duterte. At kaya ba nila yun? Kaya. Kasi maraming impluensya. Marami, makapangyarihan pa rin si Duterte. O, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyari dyan. Ha? O, so, nabasa ko na yung reaksyon ni Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, mananagot ang lahat. Lahat daw mananagot. Lahat ng may kagagawan daw ng ganito sa kanyang ama, mananagot. Ewan ko kung paano mananagot. Ha? Sabi ni Pulong yan, Pulong Duterte. Lahat ng may kagagawan nito sa kanyang ama, pati CIA, binanggit na ni Pulong. CIA, ewan ko kung paano nadamay ang CIA dyan. CIA, Central Intelligence Agency ng US yan eh. May alam ba? Involved ba ang Central Intelligence Agency ng US? Kasi sabi ni Pulong dun sa statement niya, pati daw yung CIA. Ewan ko. Hindi mo na maintindihan itong mga ito. Si Kaufman, na nahawaan na rin ang ugaling DDS, ang sabi ni Kaufman, ang reaksyon, kasi daw ang ICC, nai-impluwensyahan na ng mga activist, ng mga human rights activist na lawyer. Yung mga aktivistang lawyer daw. Sino kayang tinutukoy niya? Sila Attorney Crazy Conte. Ano naman yun? Yung yan, inaakusahan na naman ni Kaufman ang ICC. Doon sa statement ni Kaufman, inaakusahan niya na naman ng masama ang ICC judges. Na nakukontrol na daw, namamanipula na ng mga aktivistang lawyer. Ang tinutukoy niya, yung mga human rights lawyers. Hindi. Napaka-fair nga ng mga judges ng ICC. Pinapakinggan ang lahat ng motion nila. Nadidelay na nga ng nadidelay dahil pinapakinggan yung mga motion niya. Kaliwat kanan ang motion ni Kaufman, panay pang didelay. Pinagbibigyan ng judges, pinapakinggan. Tapos ngayon sasabihan niya na naman na yung mga judges daw ng ICC, impluensyado, kontrolado na daw ng mga aktivistang lawyer. Ay, ano ba to? Anong nangyayari sa mga ito? Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Okay. So, magandang araw sa inyo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.